Mas marami raw ang nakisaya sa Chinese New Year ngayong taon. Marga, kaya naman mas naging enggrande rin ang pagsalubong at nagpaulan pa ng libreng tikoy. Para sa update, umaksyon live mula sa oldest Chinatown sa mundo, Binondo si Laila Pangilinan. Laila, umuulan pa rin ba ngayon ng libreng tikoy dyan? Kung hey Fachay, Lord Chang Mark! Siyempre, nandito nga tayo sa oldest Chinatown sa buong mundo. Very proud tayo dyan, ang Binondo. Oy, dito umuulan ng tikoy, kaya lang Lord and Chang Marks, hindi katulad nung kagabi sa salubong ng Chinese New Year sa Quirino Grandstand. Dito may bayad na yung tikoy. Pero eto tingnan nyo, itong tindahan na famous ng tikoy dito. Sa unang araw ng taon, nagbigay sila ng bonggang discount. Kaya ayan, yung pila na yan, medyo humpa na yan. Kanina pagdating namin, naku grabe hanggang labas ang pila kasi nga may discount na silang ibinibigay bilang pasasalamat sa mga parokyano nila. Nakikita nyo rin ba yung crowd, Lord and Chang Marks? Mas marami according sa mga may-ari ng tindahan dito ang crowd ngayon kumpara ng mga nakakaraang taon. Tumriple raw mula nung i-declare na holiday ang Chinese New Year ni Pangulong Duterte. Tingnan nyo lang meron tayo mga dragon dance doon, na mga improvise. Ayun yung mga gawa sa karton. Ayan yan pagkatapos ayan yung mga tao, kung ano, parang piyesta talaga dito. Lord and Chang Marks, ang saya-saya. Yun nga lang, kung hindi kayo mahilig sa masisikip na lugar, wag na lang kayo dito. Diba? Pero enjoy talaga dito. Laila, balita namin sobrang daming nakisaya sa countdown kagabi dyan sa Quirino Grandstand. Gaano ba naging kabongga yung hinanda nilang programa? Ay, oo, naku, Chang Marks, nasa 2,000 ang attendance natin. Crowd estimate kagabi sa dumalo sa salubong o sa Chinese New Year countdown sa Quirino Grandstand kagabi. Sobrang bongga naman kasi ng program dahil join forces yung mga Pinoy at Chinoy na puro world-class talents talaga yung mga nag-perform. Gaya na lang ng ikalawang champion ng talentadong Pinoy na si Joseph the Artist. Sariling atin yan, di ba? Kung matatandaan nyo, siya yung nag-drawing sa buhangin at sa pagkakataong ito, highlight talaga ng sand art niya ang pagbati ng Kung Hei Fachay at syempre yung culture na rin nating mga Pilipino at ng mga Chinoy. Kasama naman sa bumida ang W Copa champions na sina Rap Salazar, ganoon na rin si Glyneth Gaddy, pati na rin ang UK's Got Talent Discovery na 4th Impact. Nako, grabe, alam nyo, meron pang isa, si Amazing Pyra. Amazing talaga siya, para siyang dragon, nagbubuga talaga siya ng apoy, nakakaloka siya. At syempre, dahil Chinese New Year, hindi naman mawawala ang Dragon Dance, Lion Dance with matching bonggang fireworks habang may nagda-Dragon and Lion Dance. O Laila, kahapon, may mga nagbubuga rin ng mga apoy dyan habang mga nagpapara-parada sa kalye. Pero Laila, pag-usapan natin yung tikoy, di ba, sa year na ito ba, mas dumami ba yung mga variety ng flavors ng tikoy? Oo, alam mo Lord, ngayon ang highlight nila dahil Year of the Earth Pig, gumawa sila ng chorizo tikoy. So, in-incorporate nila yung chorizo, yung Chinese chorizo, doon sa tikoy mismo. So, meron silang parang mga chorizo bits na matitikman kung yun yung bibilihin nila. As far as I remember, nasa higit 20 na yata. Kung diabetic ka, meron ding sugar-free na tikoy para sa inyo. Yung isang sikat na tikoyan talaga dito sa Binondo. Marami na silang flavor. May pandan, strawberry, may salted duck egg pa kung mahilig kayo sa ganon, di ba? Lord? Ella, kamusta naman ang kalat pagkatapos? Nako singdumi ba noong mag-New Year ang mga Pilipino? Ay, nako, alam mo, maikwento ko lang, tuwan-tuwa ang National Parks Development Committee Director ngayon dahil kahit papano sumunod talaga yung mga dumalo sa salubong ng Chinese New Year sa Quirino Grandstand. Hindi katulad nga nung nakaraan na Pasko and salubong ng bagong taon natin, makalat, pati nung Nazareno, makalat. Oo, pero ngayon, in fairness, talagang bumait yata ang mga Pilipino. At siguro dahil na rin yung sa paulit-ulit na paalala na either iuwi nyo yung mga basura ninyo o itapon nyo sa basurahan ang inyong mga kalat. Sa sobrang tuwa nga ni National Parks Development Committee Director Penelope Belmonte, etong masasabi niya. Mismong sila nahihiya na magkalat. At alam nilang may mga cameras talaga sa ating liwasan na talagang careful sila kasi ngayon talagang implement na po namin talaga yung higpit sapagkat nakakahiya kapag tayo nabatikos.
Okay, Laila, sa mga papunta pa lang dyan sa Binondo na gustong malaman kung paano sineselebrate ng mga Filipino-Chinese yung New Year, paano ba pwede nilang makita dyan, ma-explore? At advisable ba na magdala ng sasakyan dyan at sila pwedeng pumarada, if ever? Alam mo, mas maganda siguro kung magdadala kayo ng sasakyan. Etong kahabaan kasi ng Ongpin Street, hindi na to madadaanan ng kahit anong klase ng sasakyan. Kasi talagang makukuyog ka sa sobrang dami ng tao. Kung kayo ay pupunta dito, sa mga nearby streets na lang kayo pwedeng pumarada. Kasi talagang jam-pack na itong Ongpin. O, tingnan mo tong motorsiklo na to sa baba ko. Maluwang pa sa ngayon, pero maya-maya siguro pagkatapos silang kumain lahat ng lunch, naku, nagkalat na naman ng mga bisita dito sa Ongpin Street. Ang mga Chinese natin na mga kapatid, o yung mga Chinoy natin na mga kapatid, Lourdes, via Chinese tradition, isang buong linggo silang walang pasok kasi ang dahilan niyan, nagpupunta sila sa mga kamag-anak nila and yung mga bata, binibigyan nila, alam niyo yung mga red packet o yung tinatawag na angpao, binibigay nila yon sa kanilang, sa mga bagets na Chinoy or sa mga Chinese na bata as a sign of prosperity, as a sign of swerte, binibigay nila doon sa mga bagets. Kumbaga nakakatanggap ng swerte yung mga bata, sila naman swerte rin dahil ipinamahagi nila yung blessings and yung prosperity nila. Speaking of other mapupuntahan, there's more to Ongpin Street than there's more to Binondo than Ongpin Street, Lord, di ba? Nandito rin yung Minor Basilica of St. Lorenzo Ruiz kung saan nagsakristan si San Lorenzo Ruiz. Diyan din kinasal si Andres Bonifacio at si Oriang, di ba? So may gawiron na andito rin ang bahay ni General Luna. Punta kayo doon. Yan. Sa Orbis Tondo Street yan matatagpuan. And dito rin ang bahay, kaya lang building na siya ngayon, ng nanay ni Dr. Jose Rizal. At the same time, may isa pang bahay dito kung saan itinago ang kopya o ang unang Noli Me Tangere. Hindi ko sasabihin kung saan para makapag-research kayo. Ay, naku Lord, nagutom ako. Lord, Chang Marga. Oo, Chang Marks, nagutom ako sa mga pinagsasabi ko. Eto, pabaon sa akin ng mga Shinoy friends ko. Ayan meron akong, iingitin ko kayo, meron akong barbecue, red rice para swerte, meron akong isda for prosperity, syempre hindi mawala asado, at ayan, kikiam and 2 kinds of pansit. O paano, habang lumalafang ako dito, yan muna ang latest dito sa oldest Chinatown sa buong mundo, ang Binondo. Kung Hewachay sa inyo lahat. Alright, maraming salamat at antayin namin ang take-out at ang pao namin, Laila Pangilinan.